Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you. Let us all be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat at sa panauhin. Salamat sa Panginoon. Maganda-ganda ang panahon natin. Malamig na. Enjoy natin hanggang February. Mga malalamig na gabi. Okay, so ihabol ko lang ang isang announcement. Sa Sunday po ay ako ay na-invite sa Dasmariñas para mag-minister doon sa kanilang Thanksgiving. So wala ko sa umaga. At si Brother Raul na mag-minister ng salita ng Diyos. At yung mga tinitrain natin sa pangangaral ay sila naman ay naka-assign sa exhortation. So, ating suportahan ang mga sumisibol na mga ministers upang magamit silang lubos ng Panginoon. Hindi lang sa loob ng gawain, kundi lalong-lalo na sa pag-abot pa sa mga kaluluwa. Ang purpose ng training, purpose ng pagpapalitaw ng mga manggagawa, mga kapatid, ay hindi para lang tayo ay pakainin sa loob, kundi para dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao at akayin ang mga tao sa paanan ng Panginoon. So that is the primary work of gospel preaching. So tayo naman na nasa loob na ng gawain ng Panginoon ay pinatitibay at ini-equip ng kanyang salita. So I pray na ang ating mga sumisibol na mga mangangaral ay i-train o i-equip ng Panginoon ng lubos pagdating sa kanyang mga salita. At lagi kong sinasabi sa kanila na maging masikap kayo sa pag-aaral, pag-i-study, sapagkat wala namang paraan para ang isang mangangaral ay maging mabuting mangangaral at makapagturo ng tama kung hindi siya mag-aaral, kung hindi magiging masipag magbasa, mag-research. At of course, maraming inconvenience yan dahil hindi naman kayo pwedeng mag-full time na walang trabaho. So may pamilya kayo, may trabaho kayo, pero unahin ninyo ang paglilingkod sa Panginoon. At sabi ni Paul, ang inyong progress ay makikita yan ng mga tao. There's always a sacrifice, mga kapatid. At kung nakikita ninyo sa sanglibutan, ang mga estudyante na masisikap, kahit na kailangan magtrabaho ay sub-sub sa pag-aaral, ay nabibigyan naman ng reward, di ba, sa eskwelahan. Gaano pa kaya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? At ang Diyos ay may reward para sa kanyang mga servants. So, ngayon, sa mga darating na mga Wednesdays, ay magbibigay ako ng isang series ng pag-aaral. At ito ay tatawagin nating Survey of the Old Testament Prophetic Books. Ito ang aking susunod na series after nating pag-aralan ang Testimony of the Scriptures. Ang ating focus ngayon ay ang mga prophetic books. So there are merong tinatawag na major prophets at minor prophets. Hindi dahil sa sila ay malaki ang trabaho at maliit ang trabaho, tinawag lang silang major prophets sa kategorya dahil sa malaking volume ng kanilang mga writings, at yung mga minor prophets naman ay maiikli lang. At na-group yan sa Hebrew canon na separate ang grouping ng minor prophets. So there are, I think, 12 books sa minor prophets and then 4 or 5 na books na tinatawag na major prophets. So when we talk about prophets, maaaring ang atin lang naisip ay yung mga
may writings ng mga prophets, pero maraming prophets sa Bible na hindi nagsulat. At meron ding mga prophets sa Bible na may records, may isinulat, subalit hindi na naging part ng scripture, so they were lost sa history, sa kasaysayan ng Israel. So there are basically two types of prophets, writing and then non-writing prophets. Ang mga non-writing prophets ay, we have Elijah, Elisha, si Prophet God, Prophet Nathan. So yan ang ilan sa mga non-writing prophets na kilala natin sa Scripture. And the rest ay kilala natin as writing prophets beginning with Moses. Even sa Abraham ay identified as a prophet. So wala naman din siya naisulat na aklat. Moses was the first of writing prophets. And then Samuel. And then later on ay ang mga prophets na katulad nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Yan na ilan sa mga major prophets na. Daniel is among the minor prophets. Joel, Jonah, Nahum, Zephaniah, Habakkuk, hanggang kay Malakay. So yan naman ang mga minor prophets na writing prophets nating na-identify sa Bible. So gusto ko explore natin ang mga scripture na ito, bahagi ng scripture, because I believe they have something to tell us. Hindi lang natin basta i-quote, kundi ating tingnan ano ang message ng Panginoon sa tao sa pamagitan ng mga naisulat ng mga propeta. Ang sabi ng Hebrews chapter 1, ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon sa pamagitan ng mga propeta. Iba-ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan, at sa history ng Israel, it was always by prophets. Kaya as introduction, ay gusto kong pag-usapan natin, i-focus natin muna, bakit prophets ang ipinadala ng Diyos sa mga panahon na yon, beginning with Moses. Bakit siya nagpadala ng mga propeta? Ang mga writings ng mga prophets ay, kapag ito'y pinag-aralan natin, there are always two things na dapat natin i-consider. Una, ang message ng Diyos sa panahon nila, because obviously sila ay nagsulat para sa kanilang panahon. Pangalawa, ano ang message ng Panginoon para sa atin na dinatnan ng huling panahon? The Bible says, sabi ni Paul sa Romans chapter 16, they were written for our instructions and for our learning. 1 Corinthians 10, binanggit din niya ni Pablo, na isulat ang mga nangyari sa kanila para sa ating ikatututo. So hindi lang ang Diyos nagpasulat ng kanyang salita para sa isang specific generation sa panahon ng particular prophet, ito'y pinasulat niya para din sa atin na dinatnan ng huling panahon. And that is why, kahit na ang Biblia ay pinagtangkaang itago, burahin, sunugin, at alisin sa kasaysayan, ang kaaway ng salita ng Diyos ay hindi nagtagumpay, at hanggang ngayon ang Biblia ay hawak-hawak natin. And we have God to thank for that, and of course, ang mga taong ginamit ng Panginoon. Naniniwala ba kayo mga kapatid ng technology, bagamat ito ay pwede nating sabihin galing ito sa tree of the knowledge of good and evil, pero ang teknolohiya ay ginagamit ng Panginoon para ang kanyang salita ay may palaganap. Kaya kasama yan sa Romans 8, God causes all things to work together for the good of those who love Him. At ang kanyang salita ay napakahalaga para sa mga umiibig sa Diyos. So God allowed technology to flourish. Bagamat ito ay nagpasagana rin ng kasamaan, pero on the other side, ang salita ng Diyos ay nakarating sa mga tao. So you can imagine kung gaano karaming translation ngayon ang Bible, no? In so many languages ay na-translate na ito
At kahit sunugin ang mga Biblia sa bookstore, meron pa ring internet. So hindi na mawawala ang record ng salita ng Diyos. Thank God. And most of all, mahalaga na ito ay nasa ating puso. So who are these prophets? Sa Old Testament, so magfo-focus kasi tayo sa Old Testament, ang Hebrew word sa prophet ay navi. And then another word is roe, na ang ibig sabihin ay seer. And then there is a third word na hindi masyadong common, koze, na ang ibig sabihin ay one who sees. Na pag sinabi nating prophet, ang kadalasang concept na nasa atin ay ang isang propeta ay naghuhula ng mga bagay na darating. But that is only a minor part ng work ng prophet. Ang primary role ng prophet is to deliver the word of God. Okay? Sila ay spokesperson ng Diyos. God wants to speak to His people through these men of God, prophets. So sila ay primarily deliverer ng salita ng Diyos. May message ng Diyos para sa isang generation o sa isang specific na tao at sila ang magdadala nito sa pinapadalhan ng Diyos. Ang pag-foretell ng mga future events, it comes with the message because kadalasan ng mga salita ng Diyos na dumarating through prophets ay warnings. Mga babala, mga paalala. A prophet is not a teacher. Hindi siya instructor. Okay? Hindi siya professor. Bagamat, of course, ang mga prophets, even sa ating panahon, ay nangangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos, but that is not their primary work. Sa Old Testament times, ang binigyan ng Diyos ng trabaho na ituro ang kanyang mga salita o basically ang kanyang mga utos, commandments, ay trabaho yan ng mga priests. Okay? And then by extension, ang mga magulang sa kanilang mga anak. But prophets are different. Hindi sila instructors, hindi sila educators. They are messengers. Meron silang tinatanggap na salita directly sa Diyos at ito ay ibibigay nila sa tao na gusto ng Diyos makarinig ng mensahe na yon, ng salita na yon. And those messages, they come in different ways. Sabi rito sa ilang talata, so we're going to read a few verses. Sa 1 Samuel, sa chapter 9, verse 9, in-identify dito si Samuel as a prophet. Pero gusto ko lang makita nyo rito na ang salitang prophet at seer is basically the same and yet mayroong slight difference. Sa panahon daw ng Israel, previously in Israel, when a man went to inquire of God, he used to say, "Come and let's go to the seer." For he who is called a prophet now was previously called a seer. So ito yung word na seer, yan yung roe na Hebrew. So pag sinabi nating seer, meron na tayong idea, meron siya nakikitang mga supernatural visions. Meron siya nakikita na hindi nakikita ng mga ordinary na mga tao. So prophet and seer, basically they are the same. Pero ang salitang seer ay nakafocus sa paraan ng pagtanggap niya ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos, and it is through visions. Sa panahon ni Haring David, meron siyang mga prophets na kasama sa palasyo at naging advisor niya for during his time. Sabi dito sa 1 Chronicles 29,
verse 29, "Now the acts of King David from the first to the last are written in the chronicles of Samuel the seer, in the chronicles of Nathan the prophet, and in the chronicles of Gad the seer." Of course, we know Samuel to be a prophet of God. Dito ay in-identify siya as a seer. And then Nathan, another prophet sa panahon ni Haring David na nag-advise sa kanya. And then another seer named Gad. Okay? So, very common ang prophet sa panahon ni Haring David. At I would consider na napakapalad naman ni Haring David na maraming mga propeta sa paligid niya na nag-a-advise sa kanya na may salita ng Diyos para sa kanya. And I believe ito ay connected sa kanyang habit, sa kanyang practice, na hindi siya sumasabak sa labanan na hindi nagtatanong sa Panginoon. David always inquired of God. Naglagi siyang nagtatanong sa Panginoon bago siya sumabak sa mga battles na kanyang hinarap. So it was a good thing. At ganun din, nung panahon na siya nahulog sa kasalanan, mayroong prophet of God na nagsaway sa kanya at siya ay naituwid. So, ang mga prophets ay tumatanggap ng salita ng Diyos in different ways. Ang pinaka-common ay visions. Pag sinabi nating vision, ito ay mga supernatural visions or mga bagay na nakikita na hindi normal na nakikita, kundi mga bagay na pinapakita ng Diyos concerning situations, or concerning a person or a nation. At sa mga visions na ito ay may salita ang Diyos. Most likely sa panahon na yon, ang mga visions kapag nakita ng mga prophets ay kasama nilang naririnig ang salita ng Diyos in the vision, at yun yung salita na ipinapadala ng Diyos sa mga concern. Ang pangalawang paraan ng pangungusap ng Diyos sa mga prophets ay through audible voice. Nang ibig sabihin, walang vision, but God speaks. Wala siyang, hindi kailangan ng vision, and yet ang Diyos ay nakakapangusap sa pamagitan ng audible voice, naririnig, at ito ay mensaheng ibinibigay ng Diyos sa kanyang concern. Ang pangatlong paraan ay by revelation. Revelation is very different at I'm not even sure kung ito yung eksaktong term na pwede natin gamitin. Revelation, ang idea ko sa revelation ay dumarating ang salita ng Diyos, hindi sa vision, hindi sa audible voice, kundi ito ay parang nai-impress sa puso ng isang prophet. And then, he knows what to say. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa mga bagay na yan. At ang pang-apat ay by theophanic manifestation. Ang Diyos ay nagpapakita sa kanyang servant. So it's a different way. Sa Abraham ay tinawag sa Bible na prophet sapagkat siya ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Nakakarinig siya, nangungusap ang Panginoon sa kanya. And then of course we have Moses. Si Moses ay nakakakita ng visions at sa mga visions niya ay nangungusap ang Diyos. Joshua, ganun din. Karamihan sa mga prophets ay may mga visions. Pero ang ilan ay hindi nakakakita sa Panginoon and yet nakakarinig ng tinig ng Diyos. And one of them is the prophet Samuel. Si Prophet Samuel, nung siya'y bata pa, ay kinausap na siya ng Diyos na sa umpisa ay hindi niya alam
And yet, si Eli ang nagbigay ng instruction sa kanya na kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, Panginoon, narito ko, ang iyong servant ay nakikinig. So, the prophet, the young Samuel realized na ang Diyos ang nangungusap sa kanya. And I believe na sa lifetime ni Samuel, this is how God spoke to him with audible voice. Audible voice. Si Prophet Jeremiah ay isang halimbawa ng pangungusap ng Diyos by revelation na ito'y ini-impress sa puso niya. Majority ng, medyo mahabang aklat ni Jeremiah kapag yan ay pinuntahan natin. Pero karamihan na mababasa niyo doon ay laging the word of the Lord came to Jeremiah the prophet. Ito ay iba doon sa the Lord spoke to Moses. So pag sinabi ng Bible, the Lord spoke to Moses, ibig sabihin, may voice na naririnig si Moses. Pero pag sinabing the word of the Lord came, so hindi ito necessarily voice, pero yung salita ay dumating. So ito ay dumating sa servant of God, and then suddenly alam ng prophet kung ano ang kanyang sasabihin. In fact, may mga example na very interesting. Halimbawa, si Prophet Jeremiah, dumating ang salita ng Diyos sa kanya, at ang sabi sa kanya ng salita ng Diyos ay, pumunta ka sa bahay ng isang magpapalayok. And then nung siya ay dumating doon, ay inobserbahan niya ang ginagawa ng magpapalayok. And then, the word of the Lord came. So, ibig sabihin, doon lang sa pag-observe niya ng nangyayari sa bahay ng magpapalayok, suddenly, mayroong salita ang Diyos na dumating sa kanya. Without hearing audible voice. So, that is very unique, mga kapatid. Si Samuel ay meron din ganyang experience nung time na si Haring Saul ay nireject ng Diyos. You can mark it sa 1 Samuel chapter 10, verses 1 and 2 yata yun, na ang salita ng Diyos ay dumating kay Propeta Samuel. At sabi ng Panginoon ay nireject ko na si Haring Saul. Pero kay Jeremiah, it was always this way. Kay Ezekiel naman, si Ezekiel ay lagi nakakita ng visions. Maraming visions sa Ezekiel. Even sa Prophet Isaiah ay maraming visions. At doon nangungusap ang Diyos sa kanya. Bigyan kayo ng halimbawa. Jeremiah chapter 7 verse 1. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, stand at the gate of the Lord's house and proclaim there this word, and say, hear the word of the Lord, all you of Judah who entered by these gates to worship the Lord. So ang sabi dyan sa verse 1, the word that came to Jeremiah from the Lord. At yan ay consistent majority ng mga salita ng Diyos kay Prophet Jeremiah. Another example would be Hosea chapter 1. So si Hosea isa sa mga minor prophets. Sabi sa verse 1, the word of the Lord which came to Hosea, the son of Beeri, during the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So ang sabi diyan, the word of the Lord which came. So yan yung pangatlong paraan. The fourth way ng pangungusap ng Diyos, ay masasabi kong ito yung parang very special, ay yung ang Panginoon ay nagpapakita. Hindi as a vision. Ang Diyos ay pwede magpakita in a vision, pero siya ay nagpapakita in a form. Okay? Sa Abraham, ang una nakaranas nito, we can read actually 3 times na ito'y naranasan ni Abraham. Sa chapter 12 ng Genesis, verse 7, the Lord appeared to Abram. Sa chapter 17, verse 1, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
And the third time na nangyari ito kay Abraham sa chapter 18, verse 1, sabi rito, "Now the Lord appeared to Abram by the oaks of Mamre, while he was sitting at the tent door in the heat of the day. And when he raised his eyes and looked, behold, 3 men were standing opposite him." And then later on, ang isa dito sa 3 lalaki na kanya nakita ay lumuhod si Abraham at siya ay nagbow at inaddress niya as my Lord. So ibig sabihin, ito ay para bang hindi na ito bago kay Abraham na bagamat dito lang dinescribe na nakakita siya ng 3 lalaki, one of them was God in a human form na nagpakita kay Abraham. Probably ang chapter 12 at chapter 17 ay may similar because it specifically said, the Lord appeared. Okay? The Lord appeared. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Of course, si Moses ay ganun din. Si Moses ay isa sa mga great prophets ng Israel at siya ay na-attract sa bundok ng Sinai nang makita niyang burning bush. At mula doon ay nangusap ang Diyos sa kanya. Ang burning bush it's not a vision. Okay? Ang burning bush ay isang appearance. Okay? Isang manifestation ito ng Diyos na ang tawag natin diyan, mga Bible scholars, ay theophany. Okay? From the Greek words theo and pania. Theo, God, paneia, appearance or appearance of God. So ito ay hindi vision, but isang manifestation ng Diyos in material form. And from that time, hanggang sa si Moses ay namatay, God spoke to him by appearances. In fact, there was a time na ang kanyang mga kapatid ni Moses, si Miriam at si Aaron ay nagrebelde sa kanya at nagalit ang Diyos. So we can read that in Numbers chapter 12. Sabi ng Panginoon dito sa Numbers chapter 12, "The Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent, and he called Aaron and Miriam. When they had both come forward, the Lord said, 'Now hear my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, will make myself known to him in a vision. I will speak with him in a dream. It is not this way for my servant Moses. He is faithful in all my household. With him I speak mouth to mouth. That is, openly and not using mysterious language, and he beholds the form of the Lord. So why were you not afraid to speak against my servant, against Moses?'" So dito pinakita ng Panginoon kay Miriam at kay Aaron na hindi sila dapat nagsalita ng pambabastos or pag-disrespect sa servant of God because Moses was different in all the prophets. God speaks to him mouth to mouth. Openly. Nakikita ni Moses ang anyo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon mismo. Okay? So, naniniwala ko na ito ang isa sa pinakamataas na paraan ng pangungusap ng Diyos sa kanyang mga servants when God speaks by appearances. Sa ating panahon, we recognize William Branham as a man of God, a prophet actually. Even sa denominational church, maraming denominational churches, especially Pentecostal at mga full gospel churches, they know William Branham as a prophet. Okay? Nagstumble lang sila kay Brother Branham dahil si Brother Branham ay uneducated. Pangalawa,
mga bagay na binuksan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na sabihin natin bumabangga sa mga aral ng mga denominations. And that is why maraming churches ang nag-reject sa kanya. But sa circle ng mga Pentecostals at sa mga churches na naniniwala sa operation ng mga spiritual gifts, they knew William Branham to be a prophet of God. At sa Brother Branham, marami mga visions. Okay. Marami siya mga visions ng usap ang Diyos sa kanya in many ways. At I don't know, I have no idea kung siya ay kinausap ng Diyos ng face-to-face, no? Except sa isang pagkakataon, sometime sa kanyang istorya, sometime in 1946, I think, nung siya ay nag-fasting at humihingi ng guidance sa Panginoon kung anong gagawin niya sa ministry, at siya ay nagtago sa kanyang paboritong taguan sa wilderness, isang maliit na kuweba, at ang angel of the Lord ay bumaba sa kanya during that time. And since then, ay lagi niyang ina-identify ng angel of God ay laging kasama niya sa kanyang mga crusades at sa kanyang mga pagpipray sa mga may karamdaman. I wouldn't say na yun ay laging appearances ng Diyos sa kanya, but at least there was one time na ang Panginoon ay nagpakita sa kanya in the form of an angel. Because that is how God speaks through His prophets. And again, ang mga prophets ng Diyos ay mayroong unique na role sa lupa. Hindi sila primarily teacher or professor or educator, no? Sila ay spokesperson ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagpalitaw ng prophet, it has a special significance sa generation na yan. And that is why nang si Jesus ay lumitaw sa lupa, of course, maraming tumatawag sa kanyang rabbi, pero yung mga Bible scholars nila, yung mga lawyer, scribes, sa panahon ni Jesus, they always question. Sapagkat hindi madali na tawaging prophet ang isang tao. And then of course, si Jesus ay nagbigay ng mga signs, pero hindi sila naniwala. So the next question is, paano nagsimula na ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta sa Israel? Well, ang pinakaugat niyan ay mababasa natin sa Exodus. Nadaanan na natin ito last year, I think. Pero tingnan natin ulit ang Exodus para makita natin how it started. Sa Exodus chapter 20, ang eksena ay sa paanan ng bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa bundok at siya ay nangusap sa Israel. Ang Israel ay nasa paanan ng bundok at narinig nila ang tinig ng Diyos. Sa tinig na yun ng Diyos, sa pangungusap ng Diyos sa Exodus 20, ay ibinigay ng Diyos ang kaniyang 10 utos. At ano ang response ng Israel? Ang sabi sa verse 18, and all the people were watching and hearing the thunder, the lightning flashes, and the sound of the trumpet, and the mountain smoking, and when the people saw it all, they trembled and stood at a distance. Then they said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen, but do not have God speak to us, or we will die." However, Moses said to the people, "Do not be afraid, for God has come in order to test you, and in order that the fear of Him may remain with you, so that you will not sin." Pang hindi kayo magkasala. So dito nagsimula yan na ang Diyos ay bumaba upang personal niyang i-deliver ang kanyang mga utos sa kanyang bayan, because God was going to establish a covenant with them, just like ginawa niya kay Abraham, kay Jacob. Ang experience ni Isaac at ni Jacob ay very similar kay Abraham.
because God was establishing a covenant, bumaba ang Panginoon sa mga anak ni Jacob, ang Israel, ang 12 tribes. But this time, ang bayan ay natakot. Umatras sila at ayaw nilang marinig ang tinig ng Diyos. At nakiusap sila na si Moses ang magsalita sa kanila. So pinaliwanag ni Moses, pero bagamat pinaliwanag ni Moses ang purpose ng Diyos, ang Israel ay nandun na-establish na yung fear, hindi fear na reverence, kundi fear of death. Yung takot na sila ay mamatay habang ang Diyos ay nangungusap. So ang na-establish sa kanila ay hindi fear of God na reverence, kundi fear for their own lives. At alam niyo kung anong dahilan nito? Unbelief. Because from the start, ang mga tao na ito ay walang pananampalataya sa Diyos. So anyway, from the time, after ng conversation na ito, sa bandang baba, tinawag ng Panginoon si Moses at pinakyat sa bundok at doon ibinigay kay Moses ang marami pang mga instructions. And then, ang 10 utos sa 2 tapyas na bato. Unfortunately, pagbaba ni Moses, ang mga Israelites na takot sa kanilang buhay, nagsasayawan na doon sa baba. Nagpapaikot-ikot sa isang image ng baka na kanilang ginawa because after 40 days na si Moses ay nasa bundok, sabi nila, nasaan na si Moses? Paano tayo ngayon makakausapin ng Diyos? Kaya nirequest nila kay Aaron na gumawa ng image. So nabuo yung image ng golden calf. So that's what happened. So from that time, ang Panginoon ay hindi na bumaba para kausapin ang bayan. What happened is, ang prophet of God ang siyang umaakyat sa bundok. At siya ang tumatanggap ng salita, sinusulat niya, and then bumababa siya para i-deliver sa Israel kung ano ang instruction ng Diyos. So that became a pattern. Okay? Nakasanayan ng Israel na hindi na ang Diyos ang nagsasalita, kundi isang spokesperson ng Diyos. 40 years later, bago namatay si Moses, ano ang sabi ng Diyos? We can read Deuteronomy chapter 18. So, ang book of Deuteronomy ay naisulat sa mga huling taon ni Moses at sa mga huling taon ng paglalakbay sa wilderness. Inulit ang 10 utos sapagkat it's a new generation. Sabi sa chapter 18, verse 15, the Lord your God will raise up for you a prophet, sabi ni Moses, like me, from among you, from your countrymen, to him you shall listen. This is in accordance with everything that you ask of the Lord your God at Horeb, so yun ang Mount Sinai, on the day of the assembly, saying, do not let me hear the voice of the Lord my God again, and do not let me see this great fire anymore, or I will die. And the Lord said to me, they have spoken well. I will raise up for them a prophet from among their countrymen like you, like Moses. And I will put my words in his mouth, and he shall speak to them everything that I command him, and it shall come about that whoever does not listen to my words, which the prophet speaks in my name, I myself will require it of him. So, bago si Moses namatay, inassure ng Diyos ang Israel. Ito ang inyong request? All right. Hindi na ako muli magsasalita sa inyo. Magbabangon na lamang ako ng propeta sa inyong kalagitnaan, kapwa niyo Israelite, at ilalagay ko ang aking salita sa kanyang bibig. Pero, sabi niya, magbantay kayo.
huwag ninyong kakalimutang sundin ang aking mga salita. Ang hindi sumunod, ang hindi makikinig sa instruction na aking ibibigay sa pamagitan ng propeta, ako ang sisingil sa kanila. So dito lumitaw ang function ng prophet as a spokesperson ng Diyos na ang mga salita na kanyang bibitawan, ng mensahe na kanyang i-deliver, they are the very words of God. Of course, hindi naman araw-araw, hindi naman every moment, tinig ng Diyos yun. Pero kapag may salita ang Diyos, it is a direct word. Okay? Ito ay kasing valid ng si Moses ay nakatayo sa presence ng Diyos. The only difference is may spokesperson ng Diyos. But it's the very word of God. So ganun yun kahalaga. It is not an idea, it is not a suggestion of a preacher, it is not a concept na pwede nilang sabihin natin, i-consider or i-reject. It's the very word of God. At bilang bayan ng Diyos, ang Israel ay isa lang ang kanilang dapat gawin. Pakinggan yung sinasabi ng prophet. Wala silang ibang option doon. Kaya sabi ng Panginoon, ang hindi makikinig ay ako ang sisingil sa kanya. So this became the pattern. Beginning with Moses, God raised up prophets. Of course, ultimately, ang fulfillment ito ay si Jesus Christ, sapagkat yan ay kinote sa New Testament, and we will go there later. Pero, we can see na ang pattern na ito ay na-establish at nagsimula ang Diyos mag-raise up ng prophets. Nangusap ang Diyos sa kanila in different forms, audible voice, vision, by revelation. But as far as I am concerned, wala na tayong makikita after ni Moses na ang Diyos ay nangusap by appearance. Ito ay napakadalang na. May mga appearances ang Diyos. May appearances ang Diyos sa tatay ni Samson, kay was it Manoah? Kay Gideon, may appearance ang Diyos in the form of angel. Pero sa mga prophets, wala na tayong makita na ang Diyos ay mayroong appearance na ginawa like He did sa panahon ni Moses or even kay Abraham. It was through visions, audible voice, and by revelation. So makikita natin na ang purpose ng prophet, ng pag-raise up ng prophet is to be a middleman, ano? Parang mediator siya. Ang salita ng Diyos ay ibinigay na sa Israel sa Mount Sinai through Moses, and then ito ay ipinagkatiwala, ang naging caretaker ng Word of God ay ang mga priest. Subalit, after ni Moses hanggang sa panahon ng mga hari, ang function mga priest ay hindi naging consistent. At may mga panahon na walang priestly function, especially during the days of the judges na pag-aralan natin. So, ang salita ng Diyos ay hindi masyadong na-deliver sa mga tao. In fact, sa panahon ng ilang mga hari, later on, ay may mga hari na parang naglinis ng warehouse ng templo at nalungkat nila ang isang balumbon ng aklat, which is, ito yung writings ni Moses, at binasa at naalala nila at na-recall sa kanila, na-remind sa kanila ang mga commandments ng Diyos. At ang hari ay naiyak sa panahon na yon na mayroon salita ang Diyos na ganun para sa kanila. So ibig sabihin, hindi na ibibigay ng maayos ang salita ng Diyos for many years sa mga Israelites.
hanggang sa ang mga Israelites ay nagsimula nang maimpluwensyahan ng mga bansa, especially sa panahon ni Ahab, sa panahon ni Rehoboam, and then sa panahon ni Haring Ahab, ang Northern Kingdom ay naimpluwensya na ng mga bansa, nakapasok ang Baalim. At ang mga hari ay nagpasimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And so ito yung panahon na ang Diyos ay nagpalitaw ng mga prophets to speak in God's behalf as a mediator, to mediate between Israel and God, at para ang Israel ay ibalik sa Diyos. Para ang Israel ay turuan, magsisi, paalala sa kanila na sila ay may tipan sa Diyos at kailangan nilang bumalik sa Diyos. Otherwise, ang galit ng Diyos ay darating sa kanila. So these prophets ministered in those times. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang timeline. Hinati ko sa 3 para magkaroon tayo ulit ng idea. Nakita ko na rin ninyo ito previously, pero gusto ko lang balikan. Pwede ba? Hello? Timeline, nandyan ba? Yan. Una, okay, ito ang panahon ni Elijah at ni Elisha. So this is around 918 BC hanggang 820. So around 100 years, no, mula dito hanggang dito. Ito ang una sa panahon na ang Diyos ay nagpadala ng maraming prophets. So at least there are at least 4 prophets na kilala natin sa panahon na ito. At meron pa dito mga prophets na nabanggit sa 1 Kings na nagsalita, pero sila ay ini-ignore ng mga hari. Pero ang kilala natin ay si Elijah, and then si Elisha, and then si Jonah at si Joel. So ito ay at least they live in the same century. Okay, so 100 years na pagitan. And why did God raise these prophets sa panahon na ito, especially Elijah, Elisha, and Joel? Ito ang panahon na ang influence ng Baalim sa panahon ay nagsimula kay Omri and then kay Ahab, at si Ahab ay nag-asawa kay Jezebel. Okay? So, dito lumakas ang Baal worship hanggang sa si Elijah ay pinalitaw ng Diyos para sila ay ipihit ang puso pabalik sa Panginoon. Remember, 1 Kings chapter 17, to turn the hearts doon sa bundok ng Carmelo. So ito yung panahon na yan. So during this time ay masasabi natin, especially sa Northern Kingdom, ito kasing taas na ito, listahan to ng mga pangalan ng hari sa Northern Kingdom. Ito ay ang Southern Kingdom. Ito ang Judah sa baba. So, dahil sa, pwede natin tawagin apostasy, pagtalikod sa Diyos, at pagsamba sa Baalim at sa tinatawag na Asherim, ang Diyos ay nagpalitaw ng mga prophets para ang Israel ay bigyan ng warning. Ang huling prophet sa panahon na ito ay si Joel. Si Prophet Joel ay, pag pinuntahan natin ang kanyang aklat, it is all about the day of the Lord. Ang focus ng kanyang writings ay Day of the Lord, na binigyan ng warning ang Israel na kung hindi kayo babalik sa Panginoon, ang galit ng Diyos ay bubuhos sa inyo. Okay? Then, punta tayo sa kasunod. Yung pangalawa. Okay, dito naman sa pangalawa, this is between 790 BC, so 800 BC, hanggang 700 BC. So 100 years na pagitan. Ito ay isang pangalawang panahon pa, isa na namang panahon sa Israel na maraming prophets na lumitaw. In fact, ang mga kilala natin dito ay si Amos, si Hosea, si Isaiah, at si Micah. So sila ay contemporaries. Bakit marami mga prophets sa panahon na ito?
Well, kung inyo makikita dito sa marka dito sa around 720 BC, ito ang panahon na ang Samaria, which is the capital city ng Northern Kingdom, ay winasak ng Assyrian army. Dito nagtapos ang Northern Kingdom, 720 BC. Ang huling hari nila ay si Haring Hosea. Okay? So ibig sabihin, bago dumating ang galit ng Diyos sa Israel, sa Northern Kingdom, God sent them prophets. Para mag-warning. Para ibigay ang salita. Pero Israel being a stubborn people, hindi sila nakinig. Okay? Nagbigay ang Diyos, okay, marami silang history, na ang Diyos ay nangungusap at nagpapaalala, pag-ibig ng Diyos sa kanila, but towards this time, ang kasamaan ng Israel ay napuno at ang mga propeta ng Diyos ay hindi nila pinapakinggan. And so, nangyari ang masaklap na panahon sa Israel, sa Northern Kingdom, completely na wipe out ang Northern Kingdom. 720 BC. So makikita ninyo na every time na dumarating ang Israel sa ganitong panahon, God sends prophets. Ganon sila kamahal ng Diyos. Tayo rin naman, mahal din ng Diyos sa ating panahon dahil nagpadala siya ng propeta sa atin. Okay, pangatlong panahon sa Israel, after nito, okay, ito ang pangatlong yung timeline na gusto ko ipakita. So, ang timeline dito ay from 650 o 660 hanggang 560. So, another 100 years. Anong panahon nito? Wala na ang Northern Kingdom. Ang natitirang kingdom ay ang Kingdom of Judah, pero ang Judah ay patungo na rin sa kapahamakan. Sa mga nakakaalam, nakaalam na ng ating pag-aaral noon about yung paglusob, pagwasak sa Jerusalem, kailan nangyari yun? 606 BC, ang Kingdom of Judah ay naging vassal kingdom. Ibig sabihin, ang mga hari ng Israel ay hindi na independent king. Hindi na sila independent nation. Sila ay nasa ilalim ng paglilingkod sa Babylonian Empire. It happened in 606 BC. Okay? Itong panahon na ito ng 606 BC, that was the same year na si Daniel at ang tatlong Hudyo na kilala natin na Shadrach, Meshach, Abednego ay kasama sa mga naging captive dinala sa Babylonia. This was the time. Okay? Pero hindi pa dito nawasak ang Jerusalem. Okay? Around 597 BC, sa panahon ni King Jeconiah, lumusob ulit ang Babylonia dahil nagrebelde si Jehoiakim at pinatay ang maraming mga royalties sa panahon na ito. Tinatawag ito ng ibang scholars na the beginning of captivity. Ang 606 ay beginning of servitude, paglilingkod sa Babylonia. Ang 597 ay beginning of captivity, pero hindi pa nawasak ang Jerusalem. Nawasak ang Jerusalem in 586 BC. Dito, completely giniba ang Jerusalem wall at ang templo. Okay? Sa panahon na ito. Pero bago ito nangyari, God sent them prophets. The prophet Nahum, the prophet Zephaniah, the prophet Habakkuk, at ang major prophet Jeremiah, ang major prophet na si Daniel, although si Daniel ay sa Babylonia na nag-function as prophet, pero nandito pa rin si Ezekiel at si Obadiah. So maraming prophets na pinadala ang Diyos sa kanila to warn them, to call for repentance. At
Lahat ng mga prophets na ito ay nakafocus sa isang bagay lang. Ang Israel ay bumalik sa Panginoon. Pero, nireject nila ang mga prophets. Nireject nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. He gave them His words. Ayaw niyong ako magsalita, I will send you my prophets. At sa tamang panahon na kailangan nila ang mga prophets para ipaalala ang tipan ng Diyos sa kanila at sila ay may tipan sa Diyos, hindi nila ito pinakinggan. So sa panahon ng dispersion ng Israel, maraming prophets na pinadala ang Diyos. Dito nagsimula ang 70 years na captivity na tinatawag. 70 years captivity. So imagine kung gaano kabuti ang Diyos sa kaniyang bayan. Napakadali lang wasakin ng Diyos ang Israel, and yet siya ay lagi nagpapadala ng prophets. Para ano? Para ma-preserve ang tipan. Bakit? Dahil sa tipan na ito ay meron pang mas mahalagang bagay na gusto ang Diyos gawin. At ito ay hindi lang mapapakinabangan ng Israel, kundi mapapakinabangan ng buong mundo. At yan ay ang paglitaw ng anak ng Diyos sa lupa. Sapagat ang kauna-unahang promise ng Diyos, bago siya nangako kay Haring David, bago siya nangako kay Jacob, bago siya nangako kay Joshua at sa kung sino pa, ang unang-unang pangako ng Diyos ay binitawan niya sa Garden of Eden. At the same time na ang tao ay nahulog sa kasalanan, God promised a seed. Tinawag yun sa Genesis 3, the seed of the woman. At ang seed of the woman na yun ay walang iba, ang Messiah, ang ating Panginoong Hesus. So God was taking care of His creation. At sapagkat ang bayan, ang Israel, ay gagamitin niya para maging carrier ng Messiah, ng Savior, pinipreserve ng Diyos ang Israel kahit matigas ang ulo. Praise God. Even hanggang sa panahon natin, ang Israel ay nakakatikim ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah! You see? Now, basahin kong ilang talata sa 2 Kings para makita ninyo ang background sa mga panahon na yon. Sa panahon ng pagbagsak ng Samaria, ay mababasa natin sa 2 Kings 17. Simulan ko lang sa verse 6. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria captured Samaria and led the people of Israel into exile to Assyria. So yun yung binabanggit ko kanina. And settled them in Hala and Habor on the river of Gozan in the cities of the Medes. Now this came about because the sons of Israel had sinned against the Lord their God, who brought them from the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and they had feared other gods. They also followed the customs of the nations whom the Lord had driven out from the sons of Israel, and in the customs of kings of Israel which they had introduced. And the sons of Israel did these things secretly against the Lord their God, which were not right. Moreover, they built for themselves high places in all their towns, from watchtower to fortified city, and they set up for themselves memorial stones and asherim on every high hill and under every green tree. They burned incense on the high places, as the nations did that the Lord had taken into exile before them, and they did evil things, provoking the Lord. They served idols, concerning which the Lord had said to them, "You shall not do these things." Yet the Lord warned Israel and Judah through all His prophets and every seer, saying, "Turn back from your evil ways. Keep my commandments and my statutes in accordance with all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you through my servants the prophets." However, they did not listen, but stiffened their neck like their fathers who did not believe in the Lord their God. They rejected His statutes and His covenants,
which He made with their fathers, and His warnings, which He gave them. So, kita ninyo kung ano ang dahilan na sila ay ibinigay ng Diyos sa kaaway. Sabi sa dulo na lang, verse 18, so the Lord was very angry with Israel, and He removed them from His sight. No one was left except the tribe of Judah. At yun yung kingdom of Judah. So ang 10 tribes na wipe out, ang natira ay ang tribe ni Judah. Now you see? So yun ang talagang pinakadahilan. Kaya napakahalaga ng function ng mga prophets sa panahon na yun. And reading their books, their writings, at yun ang ating explore sa mga darating na mga Wednesdays, we will discover how much God loves them. At kung ang salita ng Diyos ay mahalaga sa panahon na yun, how much more sa atin ngayon na tumanggap ng salita ng Diyos. Ito'y bahagi ng Biblia, ito'y salita pa rin ng Diyos para sa atin. And we can learn so much from their failures. Now, punta ako sa Jeremiah chapter 7. Okay, so si Prophet Jeremiah ay nabuhay sa panahon ng pagbagsak ng Jerusalem under Babylon. From the very beginning ng paghuhula ni Prophet Jeremiah, isa lang ang kanya laging warning. Bumalik sa Panginoon, magsisi. Hanggang sa dumating ang punto na ang Diyos, hindi na mapipigilan, God has determined ng Israel ay ibigay sa kamay ng Babylonia. At ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng turnaround, or sabihin natin parang change. Mula sa panawagan para manumbalik sa Diyos, sa bandang dulo ng mga prophesying ni Jeremiah, ang salita ng Diyos ay nagsasabing, huwag kayong magrebelde sa Babylonia. Magpasakop kayo, mamuhay kayo mapayapa kung saan kayo dalhin. Sa mga bansa na kayo ay dalhin, mamuhay kayo ng mapayapa. At hintayin ninyo ang kayo ay ibalik ko sa Jerusalem. So, ibig sabihin, by the time, ang judgment ng Diyos ay final at hindi na kayang baguhin ang pagsisisi. Kasi may panahon talaga na napakahalaga ng pagsisisi. At dapat ma-recognize natin yan. Kapag tayo nagkakamali, may panahon para magsisi. Nagbibigay ang Diyos ng allowance. Pero merong sinasabing, minsan tumatawid tayo sa boundary ng awa at ng judgment. Sabi pa ng prophet, at kapag tayo nakatawid doon, wala nang pagsisising, magpipihit ng puso ng Diyos. Ang judgment ay ibibigay na niya. Jeremiah 7, sabi rito sa verse 23, this is what I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you shall walk entirely in the way which I command you, so that it may go well for you. Yet they did not obey, or incline their ear, but walked by their own advice, and in the stubbornness of their evil hearts, they went backward and not forward. Since the day that your fathers came out of the land of Egypt, panahon ni Moses, until this day, sa pasimula ng ministry ni Jeremiah, I have sent you all my servants, the prophets, sending them daily again and again. Yet they did not listen to me or incline their ear, but stiffened their neck. They did more evil than their fathers. So you shall speak all these words to them, but they will not listen to you. You shall call to them, but they will not answer you. And you shall say to them, this is the nation that did not obey the voice of the Lord their God or accept discipline. Trustworthiness has perished and has been eliminated from their mouth. So ang chapter 7 ay sa pasimula ng ministry ni Jeremiah at na-establish na doon ng Israel ay talagang matigas at ipinaalala ng Diyos sa kanila, from the time of Moses, I sent you prophets. Sabi nga dito, I sent them daily again and again. Now, kung mag-jump tayo sa chapter 25,
So hindi ko na i-explain ng malawak yun because it's very self-explanatory, no? Pag mag-jump tayo sa chapter 25, ganito ang sabi ng Panginoon, beginning with verse 3 na lang. From the 13th year of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, even to this day, these 23 years the word of the Lord has come to me, Jeremiah speaking, and I have spoken to you again and again, but you have not listened. So, ang pasimula ng ministry ni Jeremiah is sometime in the 13th year ni King Josiah, anak ni Ammon. So, ito sa Israel. Sa Judah. Okay, so 23 years nang lumipas. I have spoken to you again and again, but you did not listen, and the Lord has sent to you all his servants, the prophets, again and again, but you have not listened nor inclined your ear to hear, saying, turn now everyone from his evil way and from the evil of your deeds, and live on the land which the Lord has given to you and your forefathers forever and ever. And do not follow other gods to serve them and to worship them. Do not provoke me to anger with the works of your hands, then I will do you no harm. Yet you have not listened to me, declares the Lord, in order to provoke me to anger with the work of your hands to your own harm. And the rest of the chapter ay dineclare ng Diyos ang 70 years captivity. We'll talk about that later sa ibang series. Doon na dineclare ng Diyos ang 70 years captivity. So napaka-patient ng Diyos, haba ng kanyang pagtitiis. Kaya sabi sa King James, long-suffering. God is long-suffering. Napakahaba ng kanyang pagtitiis sa ating mga pagsalangsang. Even to this day. So what happened to the prophets? They were God's spokesperson and yet Israel did not listen. At alam niyo ba kung anong mas mabigat doon? Israel killed the prophets. Okay? They killed the prophets of God. Naniwala sila sa mga false prophets. Sa panahon nito ni Jeremiah, may mga false prophets pabor sa gusto ng hari, kaya yun ang pinapakinggan. Ang true prophet, pinipersecute at pinapatay. Going forward sa New Testament, Luke 11 verse 47, sabi ni Jesus, woe to you, for you build the tombs of the prophets. Sabi niya sa kanyang generation. And it was your fathers who killed them. The same message sa writing ni Matthew, chapter 23 verse 29, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you build the tombs for the prophets and decorate the monuments of the righteous. And you say, if we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. This attitude towards prophets ay totoo yan kahit hanggang sa panahon natin. Even sa history ng Roman Catholicism, kilala niyo si Joan of Arc. Si Joan of Arc is considered a saint, no? Siya ay binibilang na sa mga santo. Pero bago siya naging santo, kailangan muna niyang mamatay sa pareho ring simbahan. And it was the Roman Church who killed Joan of Arc. At maraming mga ganun mga tao. Even sa panahon ng Roman Empire, maraming mga servants of God na pinatay. Even si Peter at si Paul ay namatay sa kamay ng Roman imperial power. O sabihin natin, hindi naman yung Roman Catholicism. It's the same spirit. From imperial power ng Rome, nag-transform lang yan into a Holy Roman Empire. So the same power na pumatay sa mga apostles, later on, sila yung nag-declare, mga saints yan. And that's why sabi ni Jesus, you are guilty of the same crime. At anumang remorse o anumang mga sabihin natin para bang pampalubag-loob ba na kung nabuhay lang kami sa panahon ng aming mga magulang, hindi ito mangyayari. Ano sabi ni Jesus?
So ngayon, inaamin nyo, kayo yung mga anak talaga ng mga pumatay sa mga propeta. And then later on, the same people na nagsabi, hindi sana mangyayari yon sa mga propeta kung nabuhay kami sa panahon na yon. They are the same people na nagpapatay kay Jesus Christ. At sino si Jesus Christ? Siya ang Messiah. Siya yung propeta ng mga propeta. In fact, siya yung pinaka-ultimate expression ng isang mediator between God and man. Spokesperson ng Diyos na hindi nakikita ng Diyos na Espiritu. At siya ang appearance ng Diyos na hindi nakikita. God appeared, manifested in the flesh, in the person of Jesus Christ. At anong ginawa nila? They killed Him. Now, puntahan natin ang Acts chapter 7. Sa chapter 7 ay isa sa mga servant o isa sa mga diakono o mga unang worker ng church na very fiery, filled with the Spirit, full of wisdom, by the name Stephen. Nangaral siya sa mga Hudyo sa panahon na yun. At siya ay pinatay ng mga Israelites. Anong sabi niya sa chapter 7 verse 51? You men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit. You are doing just as your fathers did. Which one of the prophets did your fathers not persecute? They killed those who had previously announced the coming of the righteous one, and you have now become betrayers and murderers of him. You who received the law as ordained by angels and yet did not keep it. Pagdating sa kasunod, binato na nila si Stephen. And Stephen died in the hands of these murderers. Diba? Para bang napakapangit ng dulo ng buhay ng mga prophets. Kaya ngayon, wala mga ngahas na gusto maging propeta. Sino sa inyo gusto maging propeta? Handa ba kayo mapugutan ng ulo? Handa ba kayong batuhin, bugbugin? Sapagkat para bang ang mga prophets, sila na yung may dala ng salita ng Diyos, sila pa yung aping-api. Even apostles sa panahon ng New Testament church. Sabi ni Paul, kung sila ay apostol, ako rin naman ay apostol. At ang tanda ng pagka-apostol ay meron ako. Hindi diploma, hindi tropeyo, hindi medal. Ang marka ng pagka-apostol ni Pablo ay ang mga peklat sa kanyang likuran. Dahil sa siya ay ilang ulit na ikinulong at binugbog, at ang mga marka ng sugat at damage ng torture sa kanyang katawan. At sabi niya, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Kinagagalak niyang nakadisplay sa kanyang katawan ang mga marka na yun. Praise God. Kaya kung tayo naubusan lang ng pera dahil sa pag-church, napakaliit na bagay yan. Subukan niyo maiwanan ng marka sa inyong katawan. Na tuwing kayo magbibihis, maalala niyo, nasugatan ako dahil sa nangaral kami. But that is something to be proud of, mga kapatid. Kaya, makita natin kung gaano kahalaga ang mga prophets na ito. Although karamihan sa kanila ay namatay na hindi sa magandang kalagayan because the very same people of God ay nag-persecute sa kanila at pinatay ang marami sa kanila. And yet, mayroong salita ang Diyos na iniwan sila in the form of their writings. At napakaganda na ito ay ating ma-explore at maunawaan ano ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay relevant noon, hanggang sa panahon natin, ito ay mahalaga.
Amen. So pahalagahan natin. That is why, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2, ano ang foundation ng church? Ang tawag niya dito ay the foundation of the apostles and prophets. Sapagkat ang mga writings ng mga prophets at ng mga apostles ay nag-connect, nag-intersect, nag-complement at nag-vindicate na meron lang isa na tagapagligtas at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya, wag nating baliwalayin ang mga writings na ito. There's another verse na gusto kong basahin. I think I missed that part. Acts chapter 3, okay. Verse 19. And I'm closing siguro sa part na to. Anong sabi dito sa Acts chapter 3, verse 19? Therefore, well, ang nangangaral dito ay si Peter, therefore repent and return so that your sins may be wiped away in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord, so that He may send Jesus the Christ appointed for you. Now remember, sa panahon na ito, ang gospel ay ipinapangaral sa mga Hudyo pa rin. Hindi pa dinadala sa Gentiles. Pasimula pa lang ito ng Kristyanismo. And that He may send Jesus the Christ appointed for you, whom heaven must receive until the period of restoration of all things, about which God spoke by the mouths of His holy prophets from ancient times. Moses said, the Lord God will raise up for you a prophet. Okay, so ang verse 21 muna ay nagsasabi na ang mga prophets na ito, ang mga prophets ay mayroong ipinangusap patungkol sa panahon na si Jesus ay sinugo na mananatili sa langit hanggang sa panahon ng pagsasauli ng lahat ng mga bagay. At sa mga ito ay nangusap daw ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na mga propeta mula pa sa unang panahon. And then, sabi ng 22, Moses said, the Lord God will raise up for you a prophet like me from your countrymen. To him you shall listen regarding everything he says to you. And it shall be that every soul that does not listen to that prophet shall be utterly destroyed from among the people. And likewise, all the prophets who have spoken from Samuel and his successors onwards have also announced these days. So ang mga writings ng mga prophets na ito ay nangusap lahat patungkol sa panahong dumating, which is yung panahon ni Jesus Christ. Si Peter, ang nangangaral dito, and he was actually referring to the very first promise ng Panginoon na magpo-provide siya ng prophet sa kalagitnaan ng Israel with the stern warning na makinig kayo sa kanyang sasalitang lalabas sa kanyang bibig. Ang hindi makikinig ay aking wawasakin. So, dito sa verse 23, Peter was actually, ipinapaalala niya ang salita na yun because kung yun ay totoo sa mga prophets na lumitaw through the years, then yun ay totoo sa panahon ni Jesus Christ. Na siya ang mouthpiece ng Diyos, ang spokesperson ng Diyos, ang God manifested in flesh. Hindi lang siya may salita, siya ang salita ng Diyos. At ang hindi maniniwala or hindi makikinig sa kanyang salita, sabi rito, shall be utterly destroyed. So Peter was giving them warning, magsisi na kayo, manumbalik na kayo, upang manariwang muli ang biyaya, ang awa ng Diyos sa inyo, because merong mabigat na warning ang Diyos. God has sent His prophet, at ang nag-reject sa kanyang salita, wawasakin ng Diyos. So, 40 years later, after ng crucifixion ni Jesus, it happened in 70 AD, ang Jerusalem at ang templo
winasak ng Roman army. It happened in Samaria, it happened in Jerusalem sa huling panahon ng kingdom ng Judah, and then it happened sa panahon ng mga apostles. God destroyed those who did not listen to the prophets. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng paalala ng mga prophets. But more than that, sa ating panahon, we have Jesus Christ. Okay? We have Jesus Christ. Kaya nga, ang Hebrews chapter 1 ay nagsabi, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions, and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom He also made the world. Totoo nang usap ang Diyos by prophets sa mga nagdaang panahon. But listen, pagdating sa last days, God is speaking through Jesus Christ. And that is why ang mga salita ni Jesus is as important as the words of God sa Old Testament. Because it is the same God speaking to us now through the person of Jesus Christ. Hebrews chapter 12 verse 25, sabi rito, see to it that you do not refuse Him who is speaking. For if those did not escape when they refused Him who warned them on earth, speaking sa pangungusap ng Diyos sa bundok ng Sinai, much less will we escape who turn away from Him who warns us from heaven. Pamabasa niyo sa context ng Hebrews 12, binalikan ni Pablo ang nangyari sa Exodus 20. Nangingilabot sila sa lindol, kidlat, sa kadiliman, at nangilabot ang Israel, ayaw nilang marinig ang tinig ng Diyos. At sabi ni Paul, minsan pa ang Diyos ay yayanigin niya muli ang lupa, pati ang langit. Kaya sabi niya, ingatan ninyo na huwag niyong tanggihan ang nagsasalita ngayon. Kung mabigat ang parusa sa mga propeta ng Diyos na hindi nakikinig sa lumang tipan, mas lalong mabigat at hindi makakatakas ang sino mang mag-reject sa salita ng Diyos na dumating sa ating panahon. Alam niyo ba mga kapatid na ang panahon ng biyaya ay may mas mabigat na parusa sa mga magre-reject sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ay hindi excuse para tayo ay magkasala. Ang biyaya ay pintuan, opportunity, pagpapalagpas ng Diyos sa mga past offenses natin, provided we repent and we recognize Jesus Christ. Pero ang tatanggi, ang yayuyurak, ang magbabaliwala sa biyaya ng Diyos, ay tatanggap ng mas mabigat na punishment sa araw ng paghuhukom. Amen. Kaya, let's listen to the prophets of God. And I pray na sa pamagitan ng kanilang mga writings, lalong ma-establish ang ating pananampalataya. Amen. So, the Lord bless you all. At tayo tumayong lahat, mga kapatid. Thank God for His Word. Panginoon, maraming salamat muli. Ikaw ay mabuti sa amin, patuloy kang nagpapadala ng iyong salita. At sa panahon na ito, hindi lang mga preacher ang iyong sinusugo. Hindi lang prophets ang iyong sinusugo. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak at ibinuhos mo ang iyong banal na espiritu upang gumabay, magturo sa amin, pangunahan ng aming buhay at dalhin kami sa piling mo. Salamat sa patuloy na biyayang iyong in-extend, Lord, sa panahon na ito. And we pray, O Lord, na ang biyaya mo na aming natanggap ay hindi namin itago, hindi namin ikulong sa aming mga buhay, kundi ito'y aming buong kagalakang i-extend sa marami pang mga tao na nasa aming paligid. Lord, hayaan mo ang iyong pag-ibig ay tumaloy sa buhay ng bawat isa, kung paano kami nakasumpong ng lingap mo, Panginoon, at tinuruan mo kaming magpakumbaba sa iyong harapan.
Gayon din ang iyong gawin sa marami pang mga tao sa aming panahon. Lalo ng aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Maaring hindi na lubos na unawaan ang iyong salita, subalit sapat, Panginoon, ang taong magpapakumbaba upang iyong abutin at lingapin. Kaya, Panginoon, magligtas ka pa, O Diyos, at nawa ang mga salita mo na aming natututunan at pag-aaralan sa loob ng iyong gawain ay aming dadalhin at gamiting liwanag na aming gagamitin para abutin ang mga tao sa iyong pangalan. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa kaligtasan namin natanggap. At salamat sa pagpapatibay ng aming pananampalataya. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. I want to sing one song.